Hi guys! Welcome sa ating video for today! Ang tutorial natin for today's video ay how to activate Maya Credit. Bagong lahat, ano nga ba ang Maya Credit? Sa mga hindi pa nakakaalam, it serves as pautang. At depende kung paano mo at gaano mo kadalas ginagamit ang iyong account. Dahil si Maya Credit, hindi na kailangan ng kung ano-ano pang documents gaya ng ibang credit card applications. May 3 steps lang na kailangan gawin para ma-activate ang iyong account. At ito lang ang mga kailangan para makapag-avail ng credit. Dapat ikaw ay 21 to 65 years old. Filipino ka dapat, syempre, Filipino citizen. Lastly is dapat upgraded ang iyong account or verified. Ito, magpo-provide lang ako sa inyo ng screenshots kung paano talaga siya i-activate. First, syempre dapat ilagin nyo muna yung account nyo at dapat upgraded siya. Sa upper part, makikita ang wallet, tapos saving, and then credit. Dito tayo sa credit magfo-focus. Click mo lang yung credit at ito yung makikita mo. Maya Easy Credit, need an extra budget. Need mo lang i-click ang apply. And once maklik mo na, lalabas na yung confirm details. Dito nakalagay ang billing details, billing date. Guys, dito sa billing and date, dito nyo pwedeng mamili kayo mismo kung kailan nyo gustong maging due date nyo. Basta ang tips ko lang, humiram ka ng pera after ng cut-off date na napili mo. Para ang running days na pwede mo siyang bayaran is more than a month. Yun, mamaya papaliwanag ko sa inyo. Dito naman next is billing email address. So, your email address kung saan pwede ipadala yung statement of account mo. Or kahit yung email mo mismo na gamit sa Maya. And then last is yung contact number. Dapat active siya, syempre. And then some of your personal details like gender and marital status, single, married, ganon. Tapos isang contact reference, name nun at saka active number niya, syempre. After that, click nyo lang yung confirm button, tas lalabas na yung approved credit mo. Ito is up to 30,000 pesos. Pero syempre depende kung magkano yung ma-approve sa inyo. Sa part ko kasi 5k limit lang muna yung na-approve sa akin. So, I'll give you an example of my account kung ano yung itsura niya sa account ko. So, open ko lang, then punta tayo sa credit. Ayan, makikita niya 5,000 limit. And then, meron na ako dyang transactions, which is 2 times na kasi ako nakapag-avail ng credit, na max ko din yung 5,000. And then, yan kung makikita niya, may service fee na 8.49. And then, billing end and billing email address. Yung kanina lang to na mga details na kailangan yung i-fill out. And then, ito yung sample billing computation. Coverage period, use limit, and then service fee. Documentary stamp tax na 0.62. Bali, kapag 1,000 yung kinuha nyo, meron kayong babayaran na 1,085.52. So, bale, may 85.52 na interest. Parang ganun yung niya, yung kakalabasan niya. Pero, sa 5,000, nasa 400 yung, niya, yung overall na additional fee. Yun, basta i-times nyo lang doon sa 8.49. Then, yung aking billing end date, ito yung inano ko kanina, napapaliwanag ko, 27 of the month. Na-try ko kasi na before 27, kumuha na ako. So, parang less than a month yung babayaran ko yun. Then, the next time na kumuha ko, parang beyond 27 na. So, umabot ako ng 1 month and 15 days. So, ganito lang, pag kukuha kayo, di ba may 5,000 kayo na credit. Transfer to wallet nyo lang, for example, 2,000, click nyo lang yung continue. Syempre sa akin, hindi ko talaga kasi mag-automatic appear kasi yan sa wallet ko kapag kinontinue ko yun. So, ayun lang naman. Ganun lang siya kabilis. Di ko alam kung para sa iba malaking interest na yun. Pero for me, hindi naman gaano kasi kung 1 month and 15 days ko naman siya babayaran, carry bells lang. So, pang lang siya talaga extra budget. So guys, hanggang dito na lang yung video ko. Sana ay nakatulong ako. If you have question, comment down below and don't forget to like. Bye!